Hello, I'm back. So I need to finish what I've started. So next is proceed ta sa saving after all the validations, and then we get all the inputs, save it in the variable, and then next is we proceed to saving after taking inputs. Okay, so now next is identify nato unsa man ang unsa may pag-save sa test request, porma. Unsay porma sa iyang constructor. Test request na siya, so adto ta sa iyang constructor. Ang constructor is ang iyang sulod para makita ninyo ang constructor. Mao ni siya no. Klaro. Sa constructor is naa siya'y gipangayo. I mean naay placeholder sa ID, lab number, patient kana, ang array list sa mga test request, ang transaction date o ang status. Okay? Kaning status mo ni ang status nga pending or unsa ba to ilang mga status. Kung mag-add product ka, ang dapat lang nga attributes halimbawa ID, product name, product quantity o ang item number, mao lang ang naa dinhi sa constructor, no? Since na ang ilaha is pila ka buok attributes unom. So dapat tanan attributes naa gyud na siya sa constructor, no? Okay? Kay mao man ni siya atong gamiton para makapag-create og new test request. And then kaniya dayon nga mga data atong gipasa ang mga locals, kani mga local variable niya sila, ang value ani nga ilahang ma-receive atong ipasa sa global, which is dinhi. Kay aron magamit nato siya dinhi sa ato ang mga getter methods, sa ato ang mga setter methods. So ako lang siyang gina-explain, okay? So now since na kaniya siya is naa siya'y kuan patient nga class or object nga included diri. Atong tan-awon ang itsura sa patient. So ang ilahang patient na class is na ay ID, first name, middle name, last name, sex, birth date, email address o contact number. Okay? So dapat kaniya sila nga mga structure atong may baw-an kay kung mag-add ta og new patient kauban na ang test request. I mean, ang pag-add sa test request, kauban yun sa iyaha ang pag-create og patient. Kay related man ni sila. Pero kung ang imuhang patient is gidiretso na nimo og pangalan sa pasyente, halimbawa ID, so ID lang pud halimbawa imong gibutang ni is int tapos patient ID, di ba? So kay int naman niya siya, imo pud i-change into int. Okay? So inga na ra. Akong gi-recommend sa ilaha is since na naaman sila class or model for a patient, ang patient na lang ang ilahang i-include ani para mas mapadali og kuha og mga details sa usa ka patient. Okay? So, ato ta go back ta sa atong request form, mag-add ta didto. So sa pag-add nato, meaning mag-create ta og new data. Dili ta maka-add og test request kung dili pa ta maka-add og patient. Kay nga naman, dinhi sa test request kung mag-add ta needed man ang patient nga data. Okay? Na ang patient nga data is daghan siya attributes. Mao niya sila. Okay? So now, ato ta sa test request form. Unang-una, since na nakadepende ang test request sa patient, kailangan nato unahon ang pag-add sa patient. Tawagon lang nato ang main, kay which napasa naman siya dinhi. Si main naa siya'y array nga users. Pakita na ko otro kani. I mean not users, patients kani. Kani ang atong i-access naka-public patient array of patients. So dinhi ta patients.
Now, ang index kay kania nga ari is a normal form of ari. As you can see here, ang akong gigamit is bracket, daily ari list. Okay? So, meaning, ingani nga format atong gamiton. Mag-zero lugar ta. Ganyan. New patient. Yan. So, mao ni nga mga data ang atong ihatag. Okay? So, unang-una, unsay una niya dinhi? ID. Diba? ID. So, unsa may ID niya? Ang first nga data, ID is 1. Next is first name, middle name, last name. Dapat sunod gid na sila. Okay? So, first name, then he, middle name, then he, last name. Since nga wala man ako gi-appeal og include og kuha ang middle name, ato na lang kuhaon. Mag-add na lang ko diri og yun nga mga test. Asa to? Saan? Kania para sa last email address. Let me set this up. Naamang ko yung email address sa ila radio. Tapos variable text email. Then he text contact. Isa pa, maura. Ang birth date, ay na nato ihatag. Ay na ako na ihatag. Paulahin nato na. Kaya it requires jar files para makahimo tag kuan component na calendar. I mean, mga date chooser. Okay, so kani. Okay, so since nga naa na tayo another input, kailangan po din ninyo i-validate ha. Okay? So kung wala siya email address, pwede ra ninyo dili ninyo i-validate. Tapos i-validate lang ninyo nga email address gid na siya, and then contact number i-validate gid ninyo siya nga dapat dili siya ma-accept nga alphabet o special characters, dapat numbers lang. Okay? So now ato ta balik sa atong source code. Dinhita, ayan. First name, dinhi na naman tayo text middle name. I-add na to diri dinhi sa taas ang middle name o ang contact number o email address. Dinhi middle name tapos text middle name. Wala man dito yung middle name. Contact number naman dito kung add text, email, o kania text, contact number. Tapos kania email, wala ko yung middle name, so dapat create sa kong middle name. Bali na tong status din. Tapos kung magkopya-kopya ta, ang atong mabalhin na ang katong original
no? I-change natin to text. Baylo na to. Unahon na to og pangayo ang middle name ay ang last name. Change the text into variable. Okay. I guess this is it. So, nanatay first name, middle name, last name, sex, email address, contact number, status, and test. So, these are needed input para makakreate og patients and test request. Okay, so, kaniya text, middle name. So, nanatay mga data, and then set na ta. Una, ID, first name. Sunod, first name, middle name, last name. Kailangan sunod na sila. Middle name, last name, sex, birth date. Ang birth date is local date sa atong gamiton now, that now. Ang status, marital status, and then last name. Isa yung pinaka-last. Okay. Birth date, email address, o contact number. Wala lagi status. Ay, wala inabot ang status, no? Anyways, ato ni ilisan sa ni email o contact number. By the way, explain ko lang, nag-add lang ko status dinhi para ma-simulate na ako ang combo box sa kaning nga form, no, sa paggamit. Actually, ang status is wala sa ilahang attribute sa asa ka patient, no? Wala diri. Okay, so now, mo ni siya ang patient, new patient. Next atong button is mag-add ta og test request. Main request nga ari ang silang giano kania in index butang ta 0 is equal to new test request then yan, diba? Test request ID na pud niya first syempre 1. Ang kaduha nga parameter is a lab number. Ato sa ni siyang i-static nga lab number ha, lab number. Ang ilahang format sa lab number is may lang example dali. Asaran ba ito? Kani. So, 26 dash 5 ka digits. Then 1. Then kani, patient. Unsa man itong i-add? Kani, see? Then, kay object man ni. Ang i-return niya ani is kani ang whole. Yan. Then, ang request. Then, ang last. Unsa ni siya ang last? Local date time. O ang status. Local date time now lang atong butang sa. Kaya wala pa man tayo calendar. Then, status is sa to, pending. Pending. Okay. Kania siya class, gusto na ako ipa-understand inyo ha. Kania is nag-static ta og index 0 and 0. So every time nga naay i-add si user is mabutang siya always sa 0 index na data. Ma-override bali ang katuang data nga daan sa bag-o. So dapat dili ingani ang atong approach. Okay? So ang atong buhaton is dapat dili ka mag-static. Atong kuhaon ang size sa patients. Dili mahimo. Dili pwede. Okay. Why? Pwede ra unta ni nga ni mean that
patience dot length mag -1 lang dayon ta. Pwede ra unta to ingana. Kay kani i-add niya sa pinaka-last nga item permi, i-add niya sa pinaka-last. Okay? Last index. Pero wa man ta kabalo pila ang sulod sa patience. Tapos naa pa gid toy mga null values. Kay ngano man, oo kani ako'y balik dere. Kania si patient is 100 iyahang sulod. Pero mga null values naa sila. Meaning kung kuhaon nimo ang size ni ani, it will always return 100 unless imong i-condition dadto nga dili na i-appeal ang sa pag-count ang mga null values. So dinhi ta maghimo og code. Ano naman yung get request mo? Maghimo ta og code dinhi sa main ha, sa main. Public. Ang return niya is integer kay count man atong ipangayoon get patience length int ano mag-int count pa diri is equal to 0. Dayon mag-condition ta i-check nato if mag-loop ta i-loop sa nato una. Ang i-loop nato is ang patience. Patience man atong kuhaon. Patience dot length and then mag-condition ta dili nato i-appeal ang mga nulls. So if ang patience in index I is equal to null, continue lang. Tapos kung dili siya null, mo proceed siya sa next which is to add 1 to the variable count. And then ang atong i-return is ang count. Yan. So kaniya siya nga method mo itong tawagon dito dapat naka-public na siya kay reusable siya dapat dito sa lain nga mga classes or panels. So muna atong tawagon. Balik ka din sa form, dinhita, ilisa nato ni siya og main.get patience length kana, di ba? Na-detect niyo. Ang length maoy iyahang tawag ani ibutang as index. And then ang ID dapat dili pud ta mag-static nga 1 kay increment man gyapon ang ID. Increment dapat 1, next nga add 2, 3, 4 and so on. So ang atong gamiton pwede pud na kani atong gamiton mag +1 lang din ta diri. +1. And then let's do the same here sa dinhi. Sa ubos. +1. Oops. Ay, patience and ni. Dapat dili. Lahi naman ni test request naman din siya. Dili naman ni siya sa patient. So, let's create another method to get the length of the request. Tata sa main, just copy this code. Pwede po natin siya mo on dynamic, right? Ay, nana, nandi ayo. Nana. So, to get the request length, kaniya siya, no? Public get request length, tapos inton, blah, 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 and so on. So, kana atong gamiton. Kaniya siya na siya parameter. So, butangan nato siya parameter. Ito sa, wait lang, ano nag-error to? Wala din. Ano to sa kani? Tawag na to si main.get request length. Dapat nata ipasa nga object which is ang main.request. Tapos, para di mo maglibog,
Okay, para di mo maglibog. Anito sa main, balik ta. Ganito ang gibuhat kani pwede mo maka-create og otro ani pero this is intended for request. So get request length. And tapos kani request na iyang i-loop. Kay si request na ang iyang i-count. Yan. So same lang ang variable lang gilahi nato. So dinhi mas tawagan din ta og main dot get request length. Tapos muna itong gamiton dayon dinhi para makapag-increment ta og ID mag +1 din ta, diba? Tapos kani dili na ni siya main patients.0. Dapat ang atong kuhaon kanina okay, main patients and get main patients. Alright, so let's ano check this if let's run the code to see the update or changes. Create naay sila tulo ka data daan na ana kung mag-add tag isa dapat upat na naa. So wala ka. Click ang save. Dapat ma-save. Walay nito nga ng kahit ano. Ato ni i-close. Tanaw na to ang table eh. I-refresh na to ang table ha. Ato ko sa dashboard. Balik ko sa test request. Oh, flash get full name. Ano nag-trigger nga get full name. Get full name. Anyway, sa pag-add, let's go back to here. So, mao lang ni siya ang mag-add ta og new value. So, para maklaro, di ato sa siyang new, ato sa ni iubos. So, mo na siya ang mag-add ka og bag-o nga data. Okay? So, bear in mind that kani ang main patients is an array nga naa sa main. Okay? Tapos, kani ang request is an array also nga naa sa sulod sa main. And this is, each request is isa ka request nga class. And then, each patient is isa ka patient nga class. Ano siya? Nag-represent sa isa ka patient. Ang request, nag-represent sa isa ka request. So, okay, nag-error siya. Ano lang ang full name? Trace natin ito. Initialize user data, patients, and request. Naaman siya sulod. Ito get full name, get full name, get middle name.
Say na panaldag. First name, middle name, last name, step. I think mali ang index nga na-add. Name that get patients at length. -1 daw ta. Mag-1 ta dali. Ah, sa kani di ay mali. Sakto na to ganiya. Kabalo na ko unsay error. Name that get patients length. Null gid ni siya kay dapat -1 run. Ana. Ana ang gi-add. So, mali lang ito napasa lagi nga ID. Okay, so dinhi di ay explain ko lang. Una, nagbutang ta og patient new kani atong gibutang nga value new. Muni atong gibutang nga value sa patients in index kani. No index ang return ani muning atong gibuhat nga method which is mao gi-return the aning kani kani siya kana. Ang iyang return ani is ang last item ang count hangtod sa first ug last nga item as long as dili null. Okay? So, dinhi sakto ni siya pero 'pag new test requestan, 'di ba pangayoon man niya ang ID dayon sa test request, then pangayoon pud niya ang patients nga data. So dili ta pwede magbutang og 0, 1, 2 what if ikanapulo na nga patients, 'di ba? So kailangan dynamic gihapon nga index ang atong i-provide. So we reuse the get patients length minus lang din ta og 1. Okay? Para iyahang i-target ang katong newly added na patients. So run na to otro to see if okay, close and then refresh the table. Okay, so okay na nag-add na siya dere. Okay, so maski pag mag-add to tag ano lahi-lahi test request, ganyan, dashboard, user management, test services, balik ka sa dashboard, balik sa test request. Mora gid gihapon ang sulod. Okay? Kay like I said, naara siya sa isa ka class nakabutang ang data. Dito ra nato siya gi-save, dito ra pud nato siya i-retrieve. So, sync ang data. Okay? So now, we finally save the data. Okay? Make sure that i-post lang ninyo ang video so that masundan ninyo ang akong gipang sulat nga mga code. Okay, so now, I know that this laboratory number is a running number. Dapat increment po ni siya, no? Lab number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, pwede man na, since na 1 man na siya, pwede po mo na gamiton ninyo ang index sa pag-add niya dire kanyo.
Hmm. Like kung ikaupat siya, dili ra kami itong gamiton. I-plus niya diha. Tan-aw nato og mohubutang ba ang mosumpay ba ang index gani ha? Okay, so 'di ba lab 2600 ra akong ibutang. Let's see if moadd ang isa. Pero ay dili ni siya pwede kung ano man. Halimbawa 000 and then ang atong i-add is 10 na ingani lugar ang result mahimo na siyang 6 digits, 'di ba? So dapat dili pwede. Okay, so I will make a separate demonstration for this kanang maghimo ta og running numbers. Kung ano na lang sumpay lang ako kung mag-create ta og running numbers gani naa man gid siya sa mga document number, mga file numbers or item numbers. Dapat unique pud ni sila, no? Meaning ang isa ka numero or ang isa ka identification is specifically for one item lang. Okay, so once this test is created, it should have a different laboratory number. Tama? So dapat this is a running number. Okay, so we should not create a static value here. We should create a dynamic laboratory number. So dito ta sa main, dito ta maghimo og again method. Let's copy this one and dito ta mag-generate og laboratory number here. So atong gamiton is get or generate lab number or next, di ba? Generate next lab number. So ang atong output, ang atong format is lab nga nila year og 5 digit na numero. Okay? So nag-start sa 1 dapat. And then ang ilok nato is ang request sakto nun. Kay naa man sa request ang get ang laboratory number nga atong pangayoon. Okay, so um mm, 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 mag-loop mag-loop ta. Kung mag-loop ta ay okay. Kwaon man nato ang last nga laboratory number. So i-loop nato ang request tapos kwaon nato ang iyahang di na ta kailangan mag-loop. We can reuse this method, get request length, para makuha nato ang last item. No? So, i-erase na nato no. Dili na siya int ang return string. Kaya ang laboratory number is composed of text, I mean alphabet, diba? So, magiging string siya ang result. And int count is equal to 0. String plus number is equal to ato yung gamiton. Tawagan na to ang request. Specify na to ang index. Ganyan. -1. Tapos, dot get lab number. So, ang result ano niya, ang makuha niya is ganito. Ganyan. Kania. Ang result ano niya. Tapos kania, ma-store ni siya sa kania nga variable. And then after that, ang atong kuhaon lang para maka-plus ta dinhi sa last digit kaning mga numero. Atong i-split or i-substring nato, atong i-slice kania nga string. So, pag slice ana, mogamit lang ta og substring method.
And then, string, butang na to siya, store na to siya sa another variable. String sub or running number equal to, tawagon na to ang last number dot substring. Ang kaning substring i-specify nato kung asa ta mag-start og extract. Halimbawa, gyapon nato 0, nag-start na siya sa indexing gyapon ni siya ha. Kani, gyapon nato ang format. 0, 1, 2, 3, 4, 5, apil ang dash, okay? So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang first nga 0 nakabutang sa index 7. So meaning to say that ang atong specify ani is ang index 7. So kaniya siya, ang pasabot ani niya, ang output niya ani is magiging ganyan. Ang iyahang ma-extract ani is ang mga running number. Walay labot ang date o ang kani. Then ato siyang gi-store sa running number. Pagkahuman ani, mag-plus na dayon ta og 1. Since na this is a string, we need to string new running number is equal to, ato siyang i-parse into integer kay string man ni. So from string into integer, gamit ta og integer dot parse int. Oops. Ay, mali. String dapat int na ni. Okay? Int new running number plus 1. Mag-plus 1 dayon ta. Pagka mamanda na, i-return na to string man siya. Ang atong i-return is ang new laboratory number, lab dash. Kani ang 26 is nakuha na siya sa year. Ang current nga year. So to get the current year, tawagon lang nato, mag-plus lang tayo ni say ang local date ha, to get the to get the current date nga na sa pag-generate ani nga tawag ani nga number. Kung unsay date nga nakabutang sa inyong computer, mao na iyahang ma-detect or makuha. So si local date na ay siya'y method nga now. So ang output aning now is ang whole date na siya, no? Tapos pwede nato siya sundan para year naman ang atong kuhaon, di ba? Year naman ni. Dili man ni siya whole month na, like for example, April 5, 2026, dili man. So kani ang now is ang iyang output ana is whole date. Kauban na ang month, day, and year. So ang atong kuhaon is ang year lang. So butang na pag dot get year. Now, ang return niya ani is 2026 kay year man. Atong kuhaon dapat ang duha ra ka numero. So ato sa ni siyang i-separate. Ato sa ni siyang ibutang sa variable na local date now is equal to year equal to, ato ni siyang i-substring that string mo rin siya class or int or string lang. String year local date dot get year dot 012. Nag-error. Because we need to separately perform this. Okay. So this is a local date. Int cannot be converted to local date. Okay, nag-get year naman da ito.
Okay? So, i-int din natin. Okay, ang output aning year, get year is an integer. Kay integer naman ang, di ba, ang 2026, integer naman na. Pero kung April 5, 2026, yun siya ang local date. Okay, so, since ang year atong kuhaon, ato siyang i-store in as integer. No, naa sa year nga variable. And then after that, we need to substring that after. So, dinhi mag-plus na ta. Ato sa inyo siyang i-parse na lang. I-string lang nato daw siya kapoy man sige. One. Tapos kani, i-parse na to into string. Kung mag-parse ka, gikan sa integer, padulong sa string, magamit yung tag-string that value of, yan. So, meaning to say that, ang 26 karon is a string na. Then, paabot din ni, i-plus na din nato siya, tawag ko nato si year that makagamit na din substring. And then, sa index 2. Kay ang, yapon nato, dalawa, 2026 iya makuha. Ang index kanina namang 26 atong kuhaon. So atong kung ano nang index kuhaon 0, 1, 2. So si number 2 padulong diya sa 6 is mag-start sa index 2. And then wala na human after that ang format niya is na pi dash after sa year. So dash after that is ang running number. New running number. So I guess this is it. And I don't know if this is correct. So, ato sa siyang i-run para matest. Okay? So, dinhi nato siya ibutang sa lab nga static. Error na kay we need to call the main which is ang tag-iya sa kaniya nga method. Okay? So, as you can see, muna siya nga method. So, let's run this program. Let's see if what is the output. Close. Refresh the table. Nawala ang upat ka zero, but sakto siya for lab 26 number 4. Pero dapat 5 digits. Dapat na ay, tawag ani, mga 4 ka zero. Mga mag-start before sa real number. So, unsaon nato na siya. Balik ka sa main. This is how we generate our laboratory number or any running number din ha. Kung inyo is doc, ganyan, diyan. Diba? Kung sa laboratory man ni, so pwede ta mag-start by lab or kung sa ng inyo din na ila IRA is MRN or sa ilahan ni Con is lab. And then, kaniya siya dapat na ano siya yung 000. Ato din i-add, naatay string dot format. String dot format, this is to add 4 digits, no? Atong ibutang ang percent, 0, 4, og ang D. Upat ka digits. Nga 0. Iyahang i-add. Tapos, kana nga variable. Okay? Katong gamayon. Return log, class year, etc. And then, ganyan. Nag-string that format ta so that naa siya'y kauban nga mga numero before sa real nga number. I mean, katong 0, 1, 2. So, save, close, and refresh the table. Oh. Oops. Tuluran man din siya. Dapat magbutang ta 5, 4 ka digits.
So kung upat siya ka digits, ang iyang i-add ana, kung halimbawa, first number lang, 1. Dapat na siya 1, 2, 3, 4. I-add nga upat ka zero. Pero kung 10 ang numero, ano 10 ang bag-o nga numero, dapat yung iduyong ana nga zero is tulo ra. Kay naka-strict nga 5 digits lang. Okay? So, muna ang string dot format, muna iyang purpose. Tara, sakto na siya. Running number love dash 26 dash 0004. Okay? So, mag-add ka tag usa, close, refresh the table, and ayan. Log 26, blah, 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 and so on. Okay? So, I guess this is all everyone for this demonstration, and we generate a running number. This is intended for the project that has a running number of marami tang mga file number, document number nga naa sa ilahang project, no? And, ano ba? Ayan, pag-save, we already saved the data, but wala tay gi-return na success. So, dapat magpa-return ta og J-option pane gihapon. Let's copy the, ano, i-copyahon na natin na siya para mas makita. If success ang pag-save, dapat naatay i-ano nga successfully, ouch, successfully created post request. And then, dili siya error, success na siya. Kung success gani, ang iyahang icon is information message. Okay? So, run. Successfully created test request. Okay? So, dapat, pag successful na gani, i-close dapat ang kani nga modal. Okay? Automatic. And then, dapat ma-refresh ang table automatically. Dili ko kailangan pa nato i-click para makita na to ang changes or new added items. So, to do that, dapat na siya i-ano dinhi, unang-una is hide the dialog or close the dialog. Command is refresh the table. Okay? So, ano sa main panels, and I believe that there's already ano dire. Okay, so pagitaon lang to nato. Ilang close thing. Okay, so wala dari. Actually, pag close sa dialogue is very, ano, duha ra man to siya ka line. Dili na ako memorize. Ano siya? I think na very pag-save sa nara. 2 lines ra gyud na siya gamit ang dispose. But before ta maka-dispose, we need to call the main window. Yan, kopyahan na natin na siya. And that.
So, dialog is equal to JDialog. Tawagon nato ang swing utilities. I-import nato ng swing utilities sa taas. Ayan. Java x.swing utilities. And then, dot get window ancestor. And then, kania. No? Kania nga form. And then, tawagon nato dot dispose. Ang pag-refresh sa table is tawagon lang nato ang test request panel which is wala na to gipasa. Mhm. Okay, so wala na to siya gipasa. By the way, ano na to, tawagon na to ang pag-load sa table ana since ang table is belong sa test request panel, no? Kani ang method din sa test request form after pag-add, close ang dialog, i-refresh ang table, ganyan. Mag-error gid ni siya. Ano man, there is no such thing load request table method na naa sa sulod sa test request form na class. Wala. Kay kaniya siya is belong to the test request panel where we add the table. Okay? So, ang test request form is only a dialog or a model that will show dito sa screen, no? Sa ibabaw atong table, di ba? So, kani siya belong siya sa test request panel. So, dili na to siya ma-access even if it is naka-public. It's because of we need to pass the class kung asa siya na belong. So, to pass it, ito sa design sa test request panel where the button is there, nga mo trigger, events lang ta, action perform, and this. Muna atong giuna nga gibuhat. Ang atong gipasa is ang main lang. Okay? So, si main lang ang atong gipasa. Dapat ipasa pud nato si test request panel. That this gani nga method nag-refer na siya sa class kung kinsa tag iya sa iyang class kami si test request panel. So nag-error na sila is because of kani ang test request form is iyahang gina-expect is isa lang ka argument. Since na atong gipasa si test request panel og appeal si test request form constructor, it needs to receive the data nga gipasa. Test request form. And then kopyahon lang nato to pass the value. Ganyan, kani, kani. And then, okay. So, ayan, mora ni siya. So, duha mo yung gina-expect ni test request form si main og ang test request panel. Okay? And here, yeah, pwede na nato tawagon si test request panel nga variable dot load request table. Okay? So, ayan. Kani, si PRF, asama na siya, muna siya ang atong gi-receive. G-pasa, gi-receive, gi-pasa. Alright, so let's run this program to see if it's working properly and let's finalize it so that pwede na ako magkaon. Okay? So, actually, I need to take my medicines. Apa ko na hapon.
Save, successfully created test request. Pag click na to close, okay ana, ma-close na siya. Expected na ma-close kaniya and then ma-refresh ang table, mabutangan na nag-ikaapat nga data. Okay? So, finalizing sa atong form, nagamay siya, kailangan pa na ako i-resize para makita ang tanan components. And ano lang, dili lang iyang size is dili sila parehas sa preferred size nga naa diri. Ada iyang preferred size is for 70 ra. So, pati ang minimum size. Dapat same size sila sa designer size, sa properties nga preferred size o minimum size, and close and save and run our program again to see if our form. Okay, so I guess everyone, this is it for saving data to an array of objects, validating forms or text inputs, um, showing, refreshing the table, and showing the dialog by clicking the button. And what's ano pod, ang local date is kung saan siya paggamit. Si local date is ingani lang siya. Local date that now iyang makuhaan na is ang date nga karon. And then naatay pwede nato makuha ang year lang, pwede pod get month, pwede pod get day. Naa na siya method no. Depende kung sa atong kailangan. And sa pa diri. We also tackle about array list, saan pag-add sa isa ka array list, di ba? So, pag-add sa isa ka array list, pag-add og new item, pag-declare, pag-create og array list, ingani lang. Pag-add sa iyaha, ingani lang ang syntax. Okay, you need to call the variable or identifier of that array list and then tawagon nimo ang dot add nga method and then yung sa sulod i-add ang value. Okay? Kung unsa imong i-add nga value, kung unsa ni dinhi string nga siya, halimbawa, like I'm saying that is a string that dapat imong ipasa or imong i-add is a string also. Okay? Ganyan. Kung double, float, integer, etc. No. And what else? Next na to na matag-save. Next time I will teach you how to format our date. Next na to ang maitako is ang paghimo og action buttons. Okay, so action buttons is kani sila. Kani unsaon nila ni pag-appear, dili ni siya sayon buhaton. Okay, class. So I guess this is it for this demonstration and I hope you message me and I am happy to answer your queries. That's all everyone. Bye.